Na. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BP Sara po ay muling nireiterate no sa mga nagtatanong sa kanya sa kanyang press conference na ang nangyayari po ngayon na mga sari-saring pinaliwanag niya po at mas malinaw po talaga yung paliwanag ni BP Sara na ito po ay walang ibang dahilan no ng sari-saring investigasyon sa kanya. Isama na natin yung tatay niya. Politika lang po, no? Politika, yung galit ni Lisa Marcos at ambisyon ni Martin Romualdez. Yun po talaga yung yun po talaga yung dahilan kung bakit dinidiin itong si Duterte, yung mag-amang Duterte at yung buong pamilyang Duterte. Kasi hodang mawasak na po yung Pilipinas. Basta masira lang po nila yung pamilyang Duterte. Akala naman nila metalab, no? Alam niyo po, siguro etong pamilya na ito, kasi sinisiraan sila noon pang panahon ni Duterte. 6 na taon na pong siniraan si Pangulong Duterte. Hindi pa po nasihan, no? Kasi po graduate si Pangulong Duterte ng pagka-presidente. Pinakamataas po sa lahat. Lahat, wala pong pinipili. Lahat po na naging presidente. Si Pangulong Duterte po ang may pinakamataas na exit polls, no? Sa lahat po ng mga papalis na presidente, karaniwan po yung papalis na presidente, wala na yan. Wala nang pumapansin yan dahil ano na sila yung concern na sino yung papalit eh. Tanging si Pangulong Duterte po yung minahal ng tao hanggang sa pag-alis. Hanggang ngayon. Kita nyo, kinakailangan po nilang siraan ng continuous. 6 years is not enough, no? Para sa mga tao na to. Pero tignan nyo naman po epekto. No? Si Pangulong Duterte lang po ang pinakamagaling, no? Pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Mula noon, pinakamagaling. Pinakakilala. Meron tayong presidente na kinilala rin ng buong mundo pero sa negatibong paraan. Kinilalang magnanakaw, kinilalang, di ba? Pero ito po ang pangulo na kinilalang tunay na leader, no? Pero hindi sapat yung 6 na taon. May continuation pa. Kinakailangan nila kasi natatakot sila na may bumalik na presidenteng Duterte pa rin, nagngangalang Sara Duterte. Kaya kinakailangan nilang continuous na wasakin eh. Pero mukhang baliktad po magaganap eh. Yung mga pangunahin po na mga leader o yung mga pangunahing personality na sumisira sa mga Duterte, mukhang sila yung sesemplang. Mukhang sila yung mauunang mabura sa politika, no? Kayo po mga taga Maynila, wag po niyong kalilimutan. Hindi ko po kilala, hindi ko po kilala ha, kung sino po yung kandidato diyan na kalaban ni Abante, ha, ni Chua, at saka nito ni, ano yung pangalan ng isa, yung Bigotillo na hindi naman kilala, biglang pumapel. Anong pangalan ng congressman na yun? Si Valeriano, no? Kayong mga taga Maynila, nakita nyo naman. Hindi, Valeriano. Eto muna, sa Maynila, kulang kayo. Yung mga sabit, yung mga young guns, wala po yan. Mga sabit pa lang po yan. Ito talaga yung mga thunders na to na nagkaroon na ng kahig eh. Ayan po si Trillanes, alam nyo na, tambak. Hindi ko po alam, hindi ako nakakapagbasa ng mga
ano po sa Maynila, eh. Hindi ko alam kung kumusta yan sila Bante. Wala po kaming pakialam sa mga lokal, no? Ako personally. Pero eto, nangangampanya po kami. Kung kayo po ay naniniwala sa leadership ng mga Duterte, yan po mga congressman na yan, no? Si Dan Fernandez, na alam ko malaki po ang tulog dyan sa Laguna. Oh, si Trillanes na alam natin na iiwanan ng mga malapitan diyan, hindi makakalapit sa malapitan sa Caloocan. Sino pa ba? At iba pa. O yung Quadcom, no? Paduano. Ha? Huwag natin ipagbubuto yung mga party list na mga yan. Panay party list lang yung mga yan. Ewan. Yang ako Bicol na yan, ako napakarami pong party list na mga tauhan niya si Ko na yan. Kasi alam niyo po, sa totoo, ang epekto po pag nanalo yan sila Saldico, wala tayong magagawa sa mga Romualdez eh, talagang ganyan eh. Kaya po ang probinsya nila ay kulelat eh. eh, hindi nawawala sa pwesto yung mga Romualdez eh. Di ba kayo nagtataka? Ang tagal-tagal ng kayong pinamumunuan ng mga Romualdez. Pero isa pa rin kayo sa mga pinakamahirap. Hindi po, pasensya na po kayo, hindi ko po alam ang kalagayan po ninyo dyan. Ayoko pong magkaroon ng local. Pero grabe po talaga yung parusang tinatamasa ng mga Duterte dyan. Ito lang po ang tanong masama po pala ngayon, no? Masama pala na ikaw naglingkod ka ng tapat, no? Tapos hindi ka nagnakaw. Nakita niyo po ba? Mukhang magnanakaw po ba si Tatay Digong? Grabe, no? Alam niyo po, yan lang po yata yung presidente na namuno. Wala po naging issue nung presidente siya. Wala naging issue sa pera. Kaya pilit na pilit eh. Pilit na sabihin na siya ay protector. Puta, protector ba yan? Kung protector yan, di ang yaman na sana. Walang. Oh, sige, Vicky. Maraming salamat sa iyo. Guilty ba? Guilty ba para sa iyo? Anak ka ng tatay mo. Wala nga eto wag hindi mo na kita buburahin Mahina talaga utak ng mga follower na ni BBM no. Paano magigilty? Wala nga kayong sinasampang kaso. Yakagin nyo. Oh, Vicky, bago kita burahin, pakinggan mo to. Ha? Ang itanong mo sa mga congressman nyo, itanong mo sa mga leader mo, Vicky, bakit hindi nila masampahan ng kaso si BP Sara? Yun eh. Kaya hindi masampahan ng kaso, walang ikakaso. Oh, yan. Bago natin tinanggal. Sana ba si Vicky? Baka iba yung natanggal ko. Ayun. Okay. Punta po tayo sa mga sinabi po ni BP Sara, no? Yan lang po. Diyan lang po tayo mag-focus sa mga sinabi ngayon. Alam nyo, sa lalong yung mga sinabi po muna ni BP Sara. Una, para ma-review lang tayo ng konti. Una, politika po ang dahilan kung bakit hindi natatapos yung kanilang pag-iimbestiga, no? Dapat tapos na eh. Sumuko na nga eh. Sumuko na nga po si BP Sara diyan sa pagbabudget, 'di ba? Ang power lang naman ng mga kongreso, power of the purse lang, 'di ba? Power of the purse. Ngayon, pwede rin nila, no? Pwede rin po sila magsampa ng tinatawag nating impeachment. Dakdak ng dakdak. Habang tumatagal, nagmumukhang tanga tong mga congressman. Opo, nagmumukha na po kayong tanga. Bakit po? Dakdak kayo ng dakdak dyan sa investigasyon. Pagkatapos ng investigasyon, nagkakaroon pa po sila
ng mga press conference. Dakdak pa rin po ng dakdak. Ano po sinasabi nila lagi? May anomalya, pinalalabas nila. Pinalalabas lang. Wala nga po silang akusasyon. No? Dakdak ng dakdak. Ha? Etong mga to, na akala mo ang laki-laki ng mga anomalya, lalong tumatagal, lalo po na-expose, lalo kayo na-expose na wala naman talaga kayong kaso kay BP Sara. Bakit? Salita kayo ng salita, wala naman kayo sinasampang kaso. Salita kayo ng salita, biruin nyo, ang akala ko po, dahil po kay, kanino ba? Kay ano naman, dito naman po sa interview ni Ted Filon, no? Buong akala ko, may sponsor na pribado. Sabi ko, iniisip ko, siguro sino kaya mag-sponsor na na pribadong tao para sampahan ng impeachment si BP Sara. Kasi yun na lang hinihintay. 'Di ba? Parang kompleto na eh. Aba, hindi pala. Umamin po to si Chua na pwede naman pala mismo yung mga congressman. Ulitin ko po, pwede naman palang mismo yung congressman yung mag-file ng impeachment. Nakuha po ninyo? Sila mismo, halimbawa, yung chairman, si Chua, chairman ng kung anong committee yan. Chairman ka, gusto nyong palabasin lagi kasi maraming tatanga-tangang Pilipino eh. Kaya nga nasa posisyon pa yung presidenteng inutil eh. Kaya nga naniniwala pa sila kay Martin Romualdez eh. At kay Saldico eh. Kasi nga marami pong napapaniwala ng mga Pilipino. Okay. Ano pong ibig ko sabihin? Napapaniwala kayo na guilty, katulad niya ni Vicky, 'di ba? Guilty daw. Paano magiging guilty? Hindi nyo nga sinasampahan ng impeachment. O sabi pa, nagmagaling pa yung Chua. Pwede naman direkta daw sa korte. Pwede pala eh, didirektahin nyo na. No? Pwede naman pala eh, didirektahin nyo na. Ayaw nyo nang ipadaan sa impeachment? Sige, direkta nyo. Magsampa na kayong reklamo tungkol po dyan sa mga pera na yan. Hindi po eh, kasi magmumuka, pag sinampahan po nila, dismiss kagad yan. Meron po bang kaso na ang bintang, eto lahat yan eh, wala naman nagsabi dyan na magnanakaw si BP Sara. Wala po. Mukhang may anomalya. Parang ibinulsa. Ganun lang po eh. Hindi nagtutugma-tugma. Di itugma-tugma nyo, putang. Imagine niyo, hindi nagtutugma-tugma ang resibo at ang pagmumukha ni Abante. Di pagmukhain yung, di ko maintindihan na talaga yung eh. May panibago na naman, puta, hindi na naman nila napatunayan na may overprice na naman dyan sa mga, di ba? Overprice. Naku, ang mahal naman yan. Hotel. Hindi nila makumbinsi yung mga tao na may anomalya doon sa may safe house. Halimbawa po, bakit po hindi nila sinasampa sa kaso? Halimbawa, sabihin nila sa korte, sinasampahan po namin ng kaso si BP Sara dahil siya po ay mukhang may ninakaw. Parang may anomalya. Di ba? Sasabihin ng korte, ay parang bumalik na lang kayo. Dismiss na po yan. Pag dinismiss po yan, yung po yun, opo, ito po sinasabi ko para po sa tatanga-tangang katulad ni Vicky. Mahal. Ano ka lang? Tulog ka lang. Kulang ka. Nagising si Mrs. Para po sa tatanga-tangang katulad ni Vicky.
Wala pong paano ka magiging guilty kung wala namang sinasampang reklamo? Ayaw nila magsampa ng reklamong impeachment, puwede pala sila. Puwede ka naman pala tiyuwa. Sino pa ba yung matitigas diyan? Alin man. Sino man po, oh, sino man po sa mga congressman puwede pong magsampa. Lahat po ng pinagmamalaki nila, young guns. Si Konggun, ang tapang-tapang mo, 'no? Ang tapang mo, Konggun. Bakit ayaw mong sampahan ng reklamong impeachment o kaya direkta na sa korte? Kasi wala pong ano, si VP Sara po ay wala pong immunity. Hindi po siya katulad ng presidente na, may immunity sa kaso, 'no? Puwede po nilang sampahan. Si Ortega na ang tapang-tapang, bakit ayaw mong sampahan ng impeachment or kaso? Si Chua, yung chairman, si Saldico, na pinagbibintangan na ni VP Sara na may kontrol ng budget. Bakit ayaw ninyo? Sampahan ng kaso, impeachment man o direktang kaso. Lalo pong tumatagal yan, akala nyo po nakakasira kayo. Hindi po, dahil lagi namin sasabihin na kaya nyo yan pinagtatagal dahil wala talaga kayong kaso. Ano po ang sabi na naman ni VP Sara? Wala naman kasi kayo, nagfo-fault finding lang kayo dahil wala talaga kayong kaso laban sa kanya. Direkta na nga eh. Ano yung sinasabi nyo na hindi tugma ang resibo at ano? O di sampahan nyo ng kaso. No? Sampahan nyo ng kaso. Kung hindi tugma yung resibo o acknowledgement receipt sa pagmumukha ni Abante at ni Paduano, sampahan nyo ng kaso. Hindi po eh. Wala nga pong ikakaso eh. I-contempt nyo yung mga Duterte, hindi nyo naman kayang i-contempt. Ito po, maganda. Ano po yung ginagawa nila? Kinontempt po nila, di ba? Kinontempt nila yung mga tauhan. Bakit po tauhan ang kinontempt? Tauhan nga lang. Di ba? Kasi ang gusto nila, iko-contempt nila para pag nakakulong na, pe-pressure nila. May nangyari po ba sa pamempressure nyo ano po nangyari sa Pogo? Sa investigasyon nyo sa Pogo? Kinawawa nyo yung nagmukha pong nakakulong, nakulong yung mga tao. O ano po nangyari? Nahuli nyo ba Big Boss? Hindi nga namin kilala kung sino Big Boss niyan eh. Nung Pogo eh. Hindi po patapangan to eh. Sa totoo lang po, hindi po to patapangan, no? Ang batas po hindi po patapangan. Labasan po ng ebidensya. 'Di ba? Maglabas po kayo ng ebidensya para masabi na totoong may kasalanan. 'Di ba, Sheri? Long time no look, Sheri. Hanggang magkalimutan na lang. Kasi hindi na uso. Nakasawaan na sila. Direkta na. Hindi kasi nila maiugnay. Gusto kasi nila iugnay eh. Pogo, iugnay kay Duterte. Lahat iugnay kay Duterte. Yun po ang gusto nila. Kaya lang naman nila yan. Nung hindi na po nila, bakit po binitawan na nila yung Pogo na yan? Hindi naman nila maiugnay kay Duterte yung Pogo. Hindi nga alam ni Pangulong Duterte paano yan. Okay. Ambisyon ni Martin, di ba? Inulit na naman ni BP Sara. Anong sagot ni BP Sara sa mga congressman na sinasabi na si BP Sara lang naman daw nagsasalita ng impeachment? Hindi po. Binanggit na yan ni Franz Castro noon pa. Ito namang mga to, no? Ito mga revelasyon ni BP Sara bago rito. Ayan, sinabi niya na.
Bagamat ginagalang niya yung COA, pero nakikitaan po, 'no? Matapos silang nakasama sa plano 'tong COA. Alam niyo COA, ang titindi niyo. Ang daming yung wala kayong nakikitang mali diyan sa paggamit ng pondo, COA. Wala kayong nakikitang mali diyan sa mga nabuwag na ano, na hindi niyo hinahanap, COA, kung nasaan yung mga ano, flood control project. Wala ba kayong pan-testing, COA, kung yung sapat ba yan? Ha? Yung kasi binubusisi yung matindi yung pagbusisi, eh. So, budget, eh, pero yung bilyon-bilyon wala kayong paraan para busisiin. Bakit wasak agad? Eh kami kahit hindi kami marurunong, eh. Nakita namin walang mga bakal, eh. Di ba? Kaya madaling mabuwag, walang mga bakal, COA. Di ba kayo marunong magpira-piraso? Ilang bakal lang ginamit nyo riyan? Wala kayong ganun? Hindi nga po nila makontempt yung mga Duterte. Kaya ang gagawin ng mga yan, iko-contempt yung mga tauhan para pag nakakulong na, madali na nilang makuha. Madali na nilang mapabaliktad sa kanila. Buti kung hindi sila bubueltahan ni Inday Sara. Eh, ang galing po ng attorney, oh. Pinalayas nila, eh. Natakot sila, eh. No? Paano nyo iko-contempt? Wala naman palang natanggap. Officially, wala sila natanggap dahil wala sila ron sa opisinang pinagdalan nyo ng mga imbitasyon. Yun yung sabi ng attorney. Kaya nila pinalayas, hindi nila kayang sagutin. Yan yung problema sa inyo. Nagmamagaling kayo sa batas, wala naman palang mga abogado sa inyo. O in-expose na kayo ni Marcoleta. Mahirap talaga magmagaling. Ang mga hindi naman abogado, magmamagaling kayo sa batas, hindi naman kayo mga pare-parehong abogado. Yun ang problema ninyo. Eh, mga tinatalo nyo, panay abogado, eh. Yung mag-amang Duterte, abogado pareho, eh. COA, wala kayong nakikitang mali sa 1.4 a day. Tapos binabaha pa rin, pero yung mga budget ng OBP, confidential fund. Alam nyo, kung abogado lang ako, putya, aalamin ko talaga, eh. Kung may kasalanan yung COA sa paglalabas nila ng confidential fund, yung mga confidential nga, eh. Papasahan lang kayo niyan, pero hindi, sa pagkakalam ko, dapat hindi nyo nilalantad yan. Pero yun yung gusto nang malaman sa nakalagay ang mga safe houses. Bakit nyo yung sasabihin? Para lusubin ng mga kalaban yung safe houses? Hindi nyo kaya mga Duterte. Alam nyo ang nangyayari ngayon sa Kongreso. Hindi nyo ba Martin, hindi mo ba napupuna Martin Romualdez? Ha? Hanggang ngayon, ano sabi ni BP Sara? Hindi ka mananalo sa normal na paraan dahil hindi umaangat-angat. Ay, umaangat nga pala sa survey si Martin. Sa survey ng Octa Arts Dancers. Magsayaw na lang kayo. Alam nyo, Martin, Octa Arts, kawawa naman kayo. Nagpagamit kayo. Next time, wala na pong maniniwala sa Octa Arts. Kita nyo ang kantyaw sa inyo, Octa Arts. Kada merong survey na hindi pabor sa inyo, labas na yung Octa Arts para naman tumaas-taas naman sila sa survey. Naging katatawanan yung Octa Arts Dancer survey. Ang aga nyo na luma. Wala pa kayong 5 taon. No? Kayo po ang pinakamabilis. Kayo ang pinakamabilis na isinuka ng mamamayan. Alam na alam kagad, eh. Puta, maniniwala ka sa lahat ng survey, ha? Sa lahat ng survey, eto pong si Martin Romualdez, kulelat. Pagdating sa Octa Arts, puta, leading sa lahat, eh. Paano naging leading yan? Kaya niyo ipaliwanag yan? Sa lahat na survey, puta, kahit ikaw magtanong lang kayo. Hindi.
Correct. First time sila. Akala nila ang tatapa po siya. Ano usap-usapan ngayon? Ilan ba bumoto talaga sa inyo? 32 million. For your information, 32 million po ang bumoto kay BP Sara. Kayo, sa inyo. Sa inyong mga congressman, may boto ba kayo kahit 1 million? Walang umabot na 1 million sa inyo. Oh, ito si Jerbil. Ay, wag na yung iba, yung mga hindi abogado. Madam Luistro. Ang dami niyo pong sinasabi, pinalalabas na masasamang tao ang mga Duterte. Bakit hindi niyo po sampahan ng impeachment? Total, abogado po kayo. Attorney Luistro. Dinedirekta ko po sa inyo yung tanong, bakit hindi niyo po sampahan ng reklamong impeachment o reklamong direkta na po kasuhan si BP Sara sa mga binibintang ninyo? Kasi ito na po hamon namin, lahat po kayo na mga kulto ni Digong, lahat po ng kanilang post na si BP Sara ay magnanakaw, si BP Sara, sabihin nyo lang po, sampahan nila na reklamo. Impeachment man o direktang kaso, bakit hindi po nila magawa? Mga congressman, pwede pala. Akala ko kinakailangan pa ng sponsor, hindi po pala. Pwedeng kayo mismo, Attorney Luistro, Congressman Luistro, bakit hindi mo kasuhan? Kasi wala kang ikakaso. Yan lang po yun. No? Lahat po, i-challenge nyo po lahat ng mga magpo-post na congressman. O may nakita pala kayong katiwalian ni BP Sara. Kasuhan nyo po. Sa totoo lang, bakit hindi po kayo makapagkaso kay BP Sara? Impeachment man o direktang kaso, kasi wala naman pong kaso na parang may mali. Wala pong kaso na hindi magtugma yung resibo at mukha ni Abante. Wala pong kasong ganun. Pinupolitikan nyo lang dahil yung amo nyong si Martin hindi mananalo ng popularidad. Never siyang mananalo bilang presidente. Kaya ang tanging way, yan nga, baguhin ang konstitusyon. Mag-prime minister. Never kasing tatalunin ni Martin si BP Sara. Oh. Abogado ka na, chismis pa rin. Parang may mali. Mukhang may ginagawa. Pucha, panay ganun. Kasuhan mo. Kasuhan nyo si BP Sara. Kasi kung wala po talaga kayong ikakaso, move on na kayo. Alam nyo, niloloko po kayo. Pag kinasuhan kasi nila, dismiss agad. Sabihin ng puta, may kaso ba na? Mukhang may ginagawang mali. Mukha lang pala eh. Para alam nyo po, yan, na pag-uusapan si malapit na po kayo. Pag upo po ni Donald Trump, pucha, alam namang, alam nyo, hindi po, hindi po, may intelligence po yan. Malakas po ang intelligence ng Amerika. Alam po nila na yung nagaganap dito sa Pilipinas, yung mga akusasyon kay Pangulong Marcos, alam ni Donald Trump yan. Kung hindi niya pa alam ngayon, malalaman niya yan. Ang simple lang kasi, no? Simpleng-simple lang po kasi. Alam nyo, eto tumatagal yung investigasyon nyo sa mga Duterte, lalo kayong napapasama sa mga tao. Bakit? Hindi na concern ng tao yan. Tapos na si Duterte. Yung tatay na Duterte, tapos na.
Eto naman si VP Sara, Vice President lang to. Sabi nyo nga, nag-resign na siya sa DepEd. Vice President lang. Spare tire lang. Ang tanong ng mga tao, bakit wala nag-iimbestiga sa paggastos ng pamahalaan? Bakit hindi nyo iniimbestigahan yung pagsasalin ng PhilHealth ng pera kinukuha ng pamahalaan, saan napupunta? Bakit hindi wala nag-iimbestiga sa pagbebenta ng ginto? Saan napunta yung binentang ginto? Bakit wala nag-iimbestiga? Ito pinakamalupit sa lahat eh. Sa flood control program na walang epekto. Daan-daang bilyon, no? Ang gusto nilang imbestigahan yung milyon-milyonan lang. Na wala naman silang akusasyon. Hindi naman nila sinabi na eto binili ni BP Sara ng mansyon, eto binili ni BP Sara ng mga helicopter, eto binili ni BP Sara ng jet. Wala pong akusasyon eh. Paano aabot ng jet yan eh? Ilang milyon lang yan. Helicopter nga hindi aabot eh. Yung mga naapektuhan po ng bagyo, ang pakialam po nila, bakit gumagastos ng pera yung pamahalaan tapos sila walang maibigay na ayuda. Yung mga namatayan sa bagyo ni hindi nadadalaw ng presidente. Sige, tagalan nyo pa yung pag-iimbestiga sa mga Duterte. Hindi po nakakatiis yung mga tao na magtanong. Yan po ang tanong nila. Bakit Duterte ang focus nyo, hindi yung kahirapan? Bakit Duterte ang focus nyo, hindi yung pagbaba ng presyo ng bigas na pinangako ninyo? Wala na rin hindi na rin natin alam kung saan napunta yung Maharlika funds. Ang dami pong pera. Tokis-tokis na lang. Alam nyo, yung insiguridad ninyo ng gobyerno na to, pati yung pagiging malapit ni Duterte tsaka ni Donald Trump eh. May magagawa ba kayo kung malapit sila? Magpakita nga po kayo na talagang presidente si Donald Trump, meron silang instances na malapit sila ni Imelda Marcos. Sige nga po, magpakita po kayo. Napaka-insecure na. Ang dami po namin video eh. Ang daming picture, ang daming video na si Donald Trump nung presidente at presidente si Duterte ay very close. Ang daming video. Magpakita po kayo ng presidente si Donald Trump ay meron po silang ugnayan ni Imelda Marcos na sila ay merong inatinan na mga magpakita po kayo. Yung pati pagkakaibigan ni Duterte at ni Donald Trump po siya, kino-question nyo na kesyo malapit daw si Imelda, mas malapit daw si Imelda. Di magpakita kayo. Nung naging presidente si Donald Trump, instances na maraming beses sila nagsama ni Imelda. Kasi si Duterte maraming beses. Nagbarong pa nga eh. Kaya tigil-tigilan nyo po kami. Kayo, alam ng lahat kayong mga congressman, isusuka po kayo ng tao. May makakalusot dyan, lalo na po yung mga pamilya na sanay na yung mga tao na bumoto sa pamilya kahit walang epekto sa kanila. Isang video lang po na nung presidente si Donald Trump talagang very, very close sila. Ang dami namin video na very close sila eh. Ni Duterte.
Kayo, pinagmamalaki niyo na totoong close si Donald Trump tsaka si Imelda, eh, puta parehong bata pa yun. Mga picture nila panahon pa ng kopong-kopong yung nilalabas niyo. Hindi pa po hindi pa politiko si Donald Trump no'n, natural. Negosyante yan, eh. Kabahan kayo ngayon dahil si Donald Trump, lahat na nakadeposito, alam niyo po yung Amerika, no? Kaya po maghabol ng asset niyan. Kahit po hindi sa kanila kahit hindi sa kanila nakadeposito. Kabahan na kayo. Si napakinggan ko lang 'to, hindi ko na matandaan kung si Roque ba o si kung kanino ko narinig 'to, kay Harry Roque ba o kay, Kaado, 'no? Yung sinabi na kaya may naganap sa Amerika pagpunta dun ni Bongbong Marcos. May naganap kung bakit pagbalik ni Bongbong Marcos dito, tinakwil niya na yung pakikipagkaibigan sa China, 'no? Oh, parang, yung mga kung meron mang naka-freeze na asset, hindi ako sigurado, eh. Napakinggan ko lang 'to sa isang, speech, 'no? Yari kayo diyan, lahat na naka-freeze na asset, lahat ng mga sa tingin ng bansang Amerika galing sa nakaw 'yan. OFW Hero 199, thank you very much sa pangkape, 'yan. Akala niyo galit pa naman si Donald Trump, sampu galit si Donald Trump sa drugs. Oh. Akala niyo ba walang intelligence ang Amerika, ano 'yan, 'di alam ang mga nangyayari? Iilan lang naman yang mga world leader na pinaghihinalaang involved sa droga, eh. Kaya lahat umaayon, eh. Nagyayabang kayo na kasi talaga suwerte, may sa suwerte rin talaga, eh. Biruin mo 2022 kalagitnaan, 'di ba, kalahati sila ni Digong sa 2022, halos walang bagyo. 2023 wala talaga. Akala nila lusot na sila, eh. Tuloy-tuloy, oh, dinadagdagan ng ayuda, ang daming budget sa ayuda pero pagdating sa nung may baha na, putya walang pambili ng rubber boot, eh. In-expose kayo lahat ni Karina, ni Christine at saka nito ni Leon, si Marce pa. Alam niyo yung nakausap kong mga OFW dun sa dito sa Hong Kong, sabi, oh, putya hindi nababalita, ang laki pala daw ng epekto niyang Marce sa Cagayan. Grabe rin ang media natin, yung lakas niyo rin magtago, eh. Hindi niyo man lang ibalita talaga, eh. Kaya lalong patagalin niyo pa 'yan, hindi po kayo yung akala niyo nasisiraan yung mga Duterte, tumatagal nga lalo kasi matatapang magsalita yung mga Duterte. "Kasuhan niyo ako," sabi ni Tatay Digong, o walang maikaso. "Sipain ko pa kayo, eh." Putya narinig ko hindi naman pala kasama kayong mga Yanggan sa sisipain, kayo angal ng angal. Akala mo punta ka rito para sipain mo kami. Ano ano tingin niyo kay Duterte, uto-uto? Punta raw dun para para pakita raw kung lalaki daw talaga. Ngayon lang ako nakakita na nagamong, "Punta ka sa bahay ko. Kung talagang matapang ka, punta ka rito sa bahay." Gano'n. Ang alam kong lahat, eh, lumabas ka diyan. Tara, kung matapang ka, labas ka diyan sa bahay mo. Ito baliktad, eh.
Kung matapang ka talaga, punta ka sa bahay namin. Mga young guns. Tapan-tapangan lang kay Duterte. Basta galawan tambaluslos, walang gagawing matino. Ni hindi nga kilala ni Duterte. Ang sakit kaya nun, no? Ginagawa ko yan sa mga nambabara sa akin. Punta daw sa bahay ko, sa kwarto ko. Daw, kuya. Punta daw sa bahay. Paano mo naman nalaman na bayot siya? Grabe ka naman. Sino ba yung unggoy na yan? 'Di ba? Sabi ni Pangulong Duterte. Kaya nga po, eto in-expose pa niya no? Totoo talaga eh. Kaya siguro, may nagpo-project. Alam mo, Madam Lisa, alam namin ang projection. Akala ng mga tao talagang ikaw yung may powers that be, di ba? Hindi naman po sa pag-ano, Madam Lisa, no? Pero sa expose po ni BP Sara, sabi kasi ni BP Sara, pag galing na yan sa presidente, ibig sabihin yung budget ni BP Sara na inihain ngayong 2025 na galing na po yan sa presidente. Ang naghahain po niyan, ibig sabihin po, mas malaki pa po ang hinihingi ng mga departamento, no? Pagdating po sa presidente, i-approve niya na. Kung na-approve na po yan, galing po sa presidente yan yung dinidiscuss sa budget ng 2025. Simple lang po bumira si BP Sara no? Kasi siyempre, di ba, parang very powerful yung couple, Marcos couple no? Pero pinamukha po sa kanila na ang tunay na power talaga si Martin. Bakit? Simple lang bumira si BP Sara Sabi ni BP Sara, dumaan na sa presidente to eh. Yung budget ng OBP ngayon, dumaan na sa presidente. Pero kahit approve na pala ng presidente, di lang ganito pagkakasabi ni BP Sara. Ako na magsasabi kung anong ibig niyang sabihin. Ang ibig pong sabihin ni BP Sara, kahit dumaan na sa presidente, kaya pa ring baguhin ni Martin Romualdez. No? Kino-question ni BP Sara, totoo ba na kayo ang makapangyarihan o mas makapangyarihan sa inyo, mga Marcos, si Romualdez at si Ko? Nakakaawa, no? Ang projection, kayo yung very powerful. Pero sa totoo lang pala, no? Kaya palang lahat ng desisyon pala ng Marcos, kaya palang baliin ng Romualdez at Nico. Wala tayong magagawa. Pareho pong ayaw natin yan. Pero hanggang kailan kaya sila talagang makikilala natin kung sino talaga may tunay na power. Kasi alam namin First Lady Lisa, alam namin ang all-powerful presidente. Galing sa presidente, kaya palang baguhin Martin. Iba pala. Kaya pala parang mas takot pa si Chis Escudero at ang Senado na baliin ang mga kagustuhan ni Martin. Grabe. Grabe pala. Mas makapangyarihan pala si Martin. Akala ko all powerful yung Marcos couple. Mas may kapangyarihan pala yung couple na Romualdez ko. Yan po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Di ba sabi ni BP Sara? Ako totoo naman
Sa totoo lang po, presidente na si Marcos, eh. Hindi na po siya puwedeng mag-ambisyon, wala namang re-election, eh. Puwera na lang kung gusto talaga niyang yung gayahin yung tatay niya, magbabago ng konstitusyon para ano. Pero lahat po 'to, nakikinig po yung mag-asawang Marcos, sa totoo lang, sino talagang nang-away sa mga Duterte ng direkta? Hindi naman kayo, eh. Ang sinabi mo lang naman talaga, Lisa, eh, nasaktan ka. Normal lang yun, nasaktan ka dahil 'di ba, asawa mo yun, eh. Pero sino talaga yung nanunutil? Sino talaga yung 'di ba? Sino talaga yung power ng Pilipinas? Baka naman akala niyo lang na kayo. Sinisimplihan lang